Nagbago ang isipan ni James White tungkol sa pag-aasawa. Hindi ba ninyo nabasa na ang lumikha sa kanila buhat sa pasimula ay nilikha silang lalaki at babae at kanyang sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Mateo 19 verse 4, 5. Walang alinlangan na magiging isang pagkabigla para sa karamihan ng mga Seventh-day Adventist na matuklasan na si James White ay hindi naniniwala sa kasal. Oo, tama ang narinig mo sa akin. Tinutulan ni James ang kasal noong 1845 dahil iyon ay nailathala niya sa Daystar na ang isang mag-asawang Adventista sa pagpapahayag ng kanilang kasal ay tinatanggihan ang kanilang pananampalataya. Ang kasal, ayon kay White, ay isang panlilinlang ng dyablo. Ang matatag na mga kapatid sa Maine na naghihintay sa pagparito ni Kristo ay walang pakikiisa sa gayong paniniwala. At bakit? Maaari mong itanong, kinuha niya ang ganoong posisyon. Ang sagot ay lilitaw sa kanyang susunod na pangungusap. Kami ay naghihintay ng pagtubos sa morning watch. Ang mga katotohanan nito ay inaasahan niyang babalik si Jesus noong Oktubre 1845. Higit pa riyan, ang mga unang Adventista ay naniniwala na ang oras ay lubhang maikli. At mula sa pananaw na yon, ang pag-aasawa at pagtatayo ng isang tahanan ay tila isang pagtanggi sa pananampalataya para sa nalalapit na pagparito ni Jesus. Kung tutuusin, kung dumating si Jesus ayon sa kanilang inaasahan, hindi na kailangan ng makalupang tahanan at pag-aasawa. Kaya kalaunan ay iniulat ni James na karamihan sa ating mga kapatid nakasama nating naniniwalang ang ikalawang kilusan ng pagparito ay gawain ng Diyos, ay tutol sa kasal dahil naniniwala sila na napakaikli ng panahon at itinuring nila na isang pagtanggi sa ating pananampalataya ang magpakasal dahil ang ganitong hakbang ay parang iniisip na lilipas pa ang mga taon ng buhay sa mundong ito. Ngunit nagpatuloy ang paglipas ng panahon at kasabay nito ay ang muling pagsisiyasat. Bunga nito, ikinasal sina James at Ellen noong Agosto 1846. Ang dahilan, may gawain ang Diyos para sa aming dalawa at nakita niya na malaki ang maitutulong namin sa isa't isa sa gawaing iyon. Pagkatapos ng lahat, ang batang si Ellen ay nangailangan ng isang legal na tagapagtanggol kung siya ay maglalakbay sa bansa na nagdadala ng kanyang mahalagang mensahe sa mundo. Ang aral, minsan nagkakamali tayo, at kapag tayo nagkamali, ang matinong gawin ay aminin lamang at gumawa ng pagtutuwid ng landas. Ngunit para sa ilan sa atin ay hindi ito madali. Tulungan mo ako, Panginoon, na makita ang iyong pangunguna sa kabila ng aking mga pagkakamali. Tulungan mo akong magpakumbaba para magsaayos kapag ako ay mali.